Good morning, good morning, good morning, Pilipinas mga kababayan! Tayo po'y nagbabalik para sa isang mainit na naman na reaksyon. Ito po ang balita, mainit-init pa. AFP, no more exclusive security force for BP Duterte. Yan mga kababayan. Siguradong mag-iiyakan na naman dito ang mga DDS. Ganun na rin ang mga Duterte. Yan po ang bagong balita at gusto ko pong basahin sa inyo. Yan po. Manila, Philippines Vice President Sara Duterte has lost a security force exclusively for her after the military deactivated the nearly 3-year-old Vice Presidential Security and Protection Group or BPSPG, and created a new unit that just includes her among those that it would protect, the Armed Forces of the Philippines said on Saturday. The AFP made the disclosure of its February 6 decision, which was the day after she was impeached by the House of Representatives, to correct a news report that the BPSPG was disbanded by Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Yan po mga kababayan, ang bagong balita. Alright mga kababayan, so what do you think? Ano pong reaction nyo dyan? Siguro sasabihin na naman po ito ng kampo ng Vice President na pinipersonal itong si BP Sara Duterte mga kababayan. Sigurado po kahit anong sabihin po nating paliwanag dito, abay sasabihin po nila na talagang pinipersonal ng administrasyon itong si Sara Duterte. Anyway mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, shout out sa ating mga manunood, sa ating pong mga viewers, mga followers and subscribers. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta kay Manong Rayban. Sana po i-share po natin at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po sa ating maliit na channel. Yan, maigsi lang po ang ating talakayan ngayon dahil meron po tayong pasok. So yan po ang balita. Pero klinaro po ni General Brawner Jr. na ito po daw ay hindi pag-disband sa kanyang security group. Ito daw po ay pagre-reorganisa. So it was reorganized mga kababayan. Para ang protektahan ay hindi lang si Sara Duterte, ganun na rin po yung pong mga tao that may qualify po sa protection ng Armed Forces of the Philippines. Dati-rati mga kababayan, naririnig natin na merong 400, 300 plus security personnels ang Vice President exclusively for her. Pero ngayon po mga kababayan, abay, dinisolve na po yan at reorganize. Ginawa po nilang para sa lahat na. Hindi lang kay Vice President Sara Duterte, ganun din po sa mga kung sino man ang nangangailangan ng security at makaqualify po sila dito, pwede po sila makapag-avail dito. So to make it clear mga kababayan, ito po ay hindi pag-disband, but instead, it was only reorganized para naman mapakinabangan po ng ibang mga Pilipino ang serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. Yan. So, ano po sa palagay nyo, ano po reaction nyo dito? Alam nyo mga kababayan, para po sa akin, kahit gaano pong explanation ng Armed Forces dito, para po sa akin, meron pong epekto. Meron pong epekto yung kanyang pagkaka-impeach mga kababayan. Dahil lumalabas po dito na meron po siyang irregularities na nagawa. Kaya as a consequence,
Maring ito po ang nangyari. Although sabihin ni General Browner na no, wag niyong pagawain ang mga Pilipino, pero ganun po ang tingin ko dito. Dahil po sa kanyang pagkaka-impeach, meron pong epekto, kaya po siya sabihin na natin tinanggalan ng exclusive security group. Dahil nga po sa kanyang mga posibleng irregularities na nagawa, mga kababayan. Yan. Para po sa akin, siguradong mag-iiyakan, siguradong magre-react na naman dito ang mga DDS, mga kababayan. At for sure, hanggang dito na naman ang kanilang galit at pagngingit-ngit sa gobyerno, mga kababayan. Para po sa akin, I think tama lang yung ginawa. She doesn't deserve a security, exclusive security para po sa kanya. Well, napakaliwanag ang kanyang pananalita against the government. Yung kanya pong mga pagbibigay ng threat sa Pangulo, sa Speaker of the House, sa First Lady, yung kanya pong mga asal, yung kanya pong mga misdemeanors, she doesn't qualify, mga kababayan, na magkaroon ng security group exclusively for her. Napakaliwanag na hindi po tama ang ginagawa ng Vice Presidente. Sila po yung gumagawa ng hakbang, nagsisisigaw na pabagsakin ang administrasyong Marcos. Hindi po tama ito, especially yung kanyang pamilya. Kaya deserve po, mga kababayan, deserve. So deserve po na mawala po sa kanya ang security ni Sara Duterte. Siguro sasabihin niya, magre-recruit tayo ng MILF. Yan po siguro ang sasabihin ng mga DDS. Sa Mindanao na lang tayo kumuha ng private armies, sa mga MILF, etc., etc. Anyway, mga kababayan, well, tama lang. Or, sa isang anggulo po, hindi po natin alam, baka malapit na rin pong ilabas ang warrant, mga kababayan. Pati po si Sen Bato de la Rosa ay tinanggalan na rin po ng security, kaya baka sila na po ang susunod dyan. Kaya maghihintay po tayo, popcorn pa more. Hintayin po natin kung ano pong kalalabasan nito. Pero sigurado pong mainit-init to para sa mga DDS. At for sure, magagalit po ang mga yan at magre-react. Sasabihin po nila na hinaharas na naman sila ng administrasyong Marcos, that this is politically motivated, etc., etc. Well, mga kababayan, deserve po niya yan. Deserve. Dahil po sa kanyang pagbanat at sa kanilang panawagan na pabagsakin ang gobyerno, ang kanilang mga panawagan sa AFP na wag nang suportahan ang administrasyong Marcos. Yan ang kanilang mga panawagan. So, yan tuloy ang napala nila. Mga kababayan, so sunod-sunod na po ang karma ng Duterte. Sunod-sunod na. Kaya makikita po natin na sa mga susunod na araw, sigurado po yan, parami po ng parami ang karma na kanilang lalasapin, mga kababayan. Alright, ito lang po muna ngayon, mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong panunood. I hope that all is well in your family. Mag-iingat po tayo lagi. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at panunood. And please, don't forget to subscribe to my small YouTube channel. Maraming pong salamat.